Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong kilala nyo naman ho ito si Director Jimmy Santiago ng NBI. Yung mga ba naman din nakakilala rito mga kababayan, yung buhay ho nito sinapelikula pa ho ni Senador Bong Revilla, yung Jimmy Santiago sharpshooter. Kasi ito si Jimmy Santiago, mga kababayan, lalo na nung kabataan ko ho. Bata pa rin naman ako ngayon. Nung kabataan ko ho, no, nung mga 90s yata yun, tama. Sikat na sikat ho ito, kilala ho ito si Director Jimmy Santiago ho sa Philippine National Police. Dati ho kasing nasa PNP ito sa grupo ho ng SWAT. Ito ho yung, alam niyo naman trabaho ng SWAT, mga kababayan. Ito ho, nakilala si Director Jimmy Santiago sa PNP SWAT, na kung saan, kapag may mga hostage taking, siya ho yung bumibira. Talagang asintado ho, mga kababayan. Dati ho, nasabit pa ho ito sa isang kontrobersya na kung saan, parang matatandaan ko, parang pinakikailaman yata, parang naano yata siya sa human rights. Kasi halos lahat ho yata ng binibira niya dedo. Tumatama yan. Lahat yata sa ulo ang tama Ay, kaysa naman mapahamak yung hostage. Ngayon, medyo nawala na ho ito sa si PNP chief, ito si Director Jimmy Santiago sa PNP, na ano pala ito, naging abogado. Naging prosecutor pa yata, gano'n. Tapos nagulat na lang tayo, bigla hong nilagay ho ni Pangulong Bongbong, etong si Director Jimmy Santiago bilang director ho ng NBI. Pangkalahatan ho yan, Luzon, Visayas, Mindanao, pinaka mataas na. Sumunod dyan, ang may hawak kasi sa kanila si Sec Boying Crispin Remulla ng DOJ. Yan ho kasi hawak ng mga DOJ, NBI, babahawak ng NBI, Bucor. Ngayon mga kababayan, maraming nagulat ho ngayong araw na kung saan ay ito hong si Director Jimmy Santiago ng NBI ay nagsumiti ho ng resignation. PCO, Presidential Communication Office. PCO confirm Santiago resignation. Kinumpirma ni Presidential Communication Office or PCO, Yusek Claire Castro ang pagbitiw ni Jaime Santiago bilang National Bureau of Investigation or NBI Director ngayong Sabado, Agosto 16 tong kasalukuyan. Sa isang sulat kay President Bongbong Marcos nitong Biyernes, August 15, sinabi ni Santiago na babakantihin niya ang posisyon kapag nakahanap na ng papalit sa kanya. Nako. Dahil umano ito sa smear campaign laban sa kanya na nagsimula ng utusan sila ni Marcos na maghain ng courtesy resignation noong Mayo. Pakinggan pa ho natin itong balitang ito, mga kababayan. Ano ba itong mga message ng mga tawag itong mga sinabi ng pakinggan ho natin ito, mga kababayan. Sino ba? National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago has resigned from his post. In a letter addressed to President Ferdinand Bongbong Marcos dated August 15, 2025, Friday, Santiago said that he was tendering his irrevocable resignation, effective immediately upon a new official that may be appointed by the Chief Executive. Santiago said that he decided to quit his post due to what he claimed as detractors who of interest in his position had been making moves to besmirch his reputation.
Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro confirmed Santiago's resignation. She said that President Marcos Jr. does not have any comment on this matter as of this time. Ayan pa mga kinumpirma ho ng PCO ni yung si Claire Castro. Pero ang bigay ho ng resignation nito ni Director Jimmy Santiago, pero iwanan niya ang kanyang pwesto pag nga nakaharap na si Pangulong Bongbong. Hindi niya naman iiwanan ho na bakante na parang i-abandon na niya ho. Ito pa ho isa sa mga dahilan kung bakit ito ho ay si Director Jimmy Santiago ng NBI ay magre-resign na. Parang napipressure yata siya sa mga issue. Parang di yata niya gusto yung gano'n. Play natin. Ang kilala naming Paul Tangkad dito, si Paul Riguera na naka-assign sa ballistics. Sa report, STF daw. Madumi, malisyoso. Ikinakabit sa akin na kumbaga pinapalabas kolektor ko. Makakaharap ako sa inyong lahat. Kayo mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye, wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. Kayo, alam niyo yun kung sino-sino yung mga may kota-kota. Pero ako, never ako na-involved dyan. Kaya nasasaktan ako. Ba't pinagpipilitan na bata ko ito? Bagman ko ito. Hindi ito STF, hindi ko tao to. Ang kilala naming Paul Tangkad dito, si Paul Riguera na ayan mga kababayan, meron din hong kinakabit pang issue sa kanya. Matanggap, parang merong kota-kota at meron daw siyang tao na bagman. Basahin ho natin ito. Nagreklamo si NBI Director Jaime Santiago laban sa kabi-kabilang mga fake news na binibintang sa kanya. Dati nga nag-ano na rin ito, di ba may dinimanda or may pinatawag silang na vlogger na ginawa siya ng issue na parang nagbanta siya sa mga OFW. Sa bagay, ano pa ba ano mo dyan sa kabilang kampo? Puro kataran. Kinumpirma ni Santiago ang kanyang pagbitiw sa pwesto ngayong Sabado, August 16. At napapabalita parang may gusto raw umagaw ng kanyang posisyon. Nasa na ba yung isa na yon? May isa pa eh. Sahin nga natin ito. Meron pang ito. Basahin ho lang natin ito. Ayon sa report ho ng GMA News, sa isang pahinang sulat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., naghain ng kanyang irrevocable resignation si retired judge, judge pa nga, judge pa pala ito. Naging hukom pa pala ito, si Director Jaime Santiago bilang director ng NBI. Sinabi ni Santiago sa kanyang sulat na ang galaw umano ng kanyang detractors na paninira sa kanyang reputasyon ang nagtutulak sa kanya para magbitiw sa pwesto. Sa uli, pinasalamatan niya ang Pangulo sa pagkakataong ibinigay sa kanya para maging bahagi ng kanyang administrasyon. Tayo nalulungkot dito kasi alam natin itong si Director Jimmy Santiago ay nasa tama ito, matino ito eh. No? Siguro, ewan ko, baka mayroong mga iba dyan na gustong maalis siya sa pwesto, ginagawan siya ng storya. Kasi sa totoo lang, ito si Director Jimmy Santiago ng NBI. Isa ho ito sa mga nagsampa ng kaso ho kay BP Sara din. Ito ho yung mga nag-review eh. Ito ho yung nagsampa ng kaso sa DOJ eh. Umati na si BP Inday Sara dyan sa kasong grave threat. Tsaka doon sa kasong grave threat, yung sinampa nilang kaso sa DOJ, grave threat and sedition. Ayan, yung mga sinampa niyang kaso ho kay Pusit. Siguro kaya napag-iinitan itong sayang naman, kasi ito mga kailangan ho nating tao, yung mga talagang
tapat no, sa serbisyo at sa administrasyong Marcos, pati kay Pangulong Bongbong Marcos. Ewan lang natin kung tatanggapin ni PBBM niya kasi pwedeng i-reject ni, ni PBBM eh. Pero tingnan natin mga kababayan kung ano susunod mong balita rito, ha? Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.